Good morning guys, welcome back to my channel. Ako nga pala si Ace at today papakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-ship ng product na naka-expedite. So meron nga tayong na-receive na order today sa isang kliyente at yung product na yon is naka-request siya as expedite by Amazon. So makikita mo dito naka-self-ship siya. So meaning to say, kapag yung product ay naka-self-ship, kailangan natin siyang i-ship with the use of another courier. So, hindi si Amazon van ang magpipick up. So, gagamitin mo yung mga third-party courier na kung saan sila yung mga nakikita natin mostly sa kalsada. So, isa na nga dyan si Max Courier, si Runway Courier, si NASX Courier, si Professional Courier, si UPS, si FedEx, Emirates Post, at marami pang iba. Okay, so dito makikita mo, wala siyang laman dito sa Easy Ship. So ang gagawin natin is i-click natin tong self-ship and then makikita mo dyan yung order ng customer. Okay, so mayroon nga tayong order na kung saan naka-self-ship siya. So ang gagawin mo dito is you have to click yung confirm shipment. Yung print packing slip, it serve as parang tax invoice. A copy of the customer na parang tax invoice kung magkano yung in-order niya and ano yung in-order niya. Okay, so hindi ko na papakita, although it's a very common thing na kung saan yun din yung pwede nating i-print or kahit hindi na, it's fine. So ang gagawin natin is we need to click the confirm shipment. Tapos, pagkatapos dyan, okay, so makita mo nga dito sa order summary, yung kung kailan mo dapat siyang i-ship. So nakalagay dyan expedited on between November 11 to November 13. Okay, so makita mo din dyan yung um, details ng customer. The full name and address, tapos yung contact number. So may pong pinagbabawal ni Amazon na gamitin natin or um, i-contact natin directly yung customer. So, yung number na yon, it's for the courier, parang essential upang makontak nila yung customer during the delivery. Okay? So, all the way down, makikita mo dito, you need to click the confirm shipment. Okay? Tapos, ayan. So, pipili kayo ng shipping date. So, yung ship date natin will be today kasi ngayon ka siya ipapaship. And then, yung carrier, no, pipili ka dito. There are different options, no. So makita mo diyan, pipili ka na lang diyan kung ano yung courier na or carrier na napili mo. So ang daming list. Okay? So pwede mo silang kontakin isa-isa. Okay? Pero, okay, pero kung wala po kayong courier na I mean if yung courier na contact nyo is wala dito, hindi nakalista, you can manually type here kung anong courier siya. Okay. So, sa akin, tinype ko na dito. Naka-default na siya. Tapos, you also need to click other service, Max Courier ulit. And then yung tracking ID. Okay. Yung tracking ID, guys, for your information, ang tracking ID po is makukuha nyo lang doon sa waybill nung courier. So, yung nakikita nyo ngayon dyan sa screen, yan po yung example ng waybill namin. So, yung waybill is nandito sa taas, sa upper right, yan po yung tracking number or yung tinatawag nilang tracking ID. Okay, so during fulfillment, dapat meron na kayo nito. Okay? Kung magtatanong kayo saan makakakuha nito, you can ask directly from the courier. So pag magre-request kayo ng shipping, you need to ask first kung ano yung waybill na gagamitin nila or kailangan mag-register na kayo ng prepaid doon sa couriers. Okay?
So dito, maglalagay tayo ng tracking ID. So yung tracking ID, it can be a combination of digits or alphabets. Pero sa amin kasi dito, ano lang siya, digits lang. So it can be 12 digits, 10 digits, depende sa courier nyo. Okay? And then, makikita mo dito sa taas, syempre, ulit, pakita ko ulit, though hindi nyo nakikita, pero dito kasi sa ship to, nakalagay dyan yung name and address ng customer. So, yun yung ilalagay mo doon sa waybill or yung airway bill. So, after mo nga siya malagay, yung tracking ID, yung carrier, yung shipping service, pwede mo na i-click yung confirm shipment. And then, that's it. Ganun lang kadali. So, you have to contact now the carrier or yung courier nyo for the pickup. So, yan po yung ibig sabihin ng self-ship. Every time na meron po kayong self-ship na product or naka-self-ship na product, ang palagi yung unang i-contact is yung carrier or yung courier. At wag nyo din pong kakalimutan na mag-request ng waybill, yung mga blanks. Kasi po meron ako mga blanks na ready na kung saan, yun po yung ginagamit namin every time na meron kaming shipping. So I hope malinaw po yung instructions natin when it comes to self-ship, especially sa FBM channel or sa Fulfilled by Merchant channel. So thank you for watching, guys. I hope to see you again sa sunod kong video. And sana marami kayong natutunan. Yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel.